Hi guys, gandang hapon. So ito guys, papatuloy ko lang yung update ko sa pag-install ng ating electrical dito guys sa aming terrace at saka doon sa garahe. So yung garahe guys, hindi ko na muna lalagyan ng layout kasi mataas. So delikado yung ating tinutungtungan, so I need to rent scaffolding para doon tayo aakyat. So yun, nagkakambas tayo kung magkano ang rentals para makakuha tayo ng ating tutungtungan. Kasi yung table, ito guys, kasi yung table na yan guys, hindi siya matatag, makakuha siya, mabuwal o kunting kuwan mo lang gumagalaw. So pagka nilagay natin yung upuan dyan sa ibabaw ng table, so hindi pa rin guys abot doon, kasi mataas nga yung ceiling. Unlike dito, kayang kaya dito, abot na abot. So ito na lang guys yung gagawin ko. Tatapusin muna natin guys yung ating na painting na ginagawa dito. So ito guys, na fix ko na yung dapat palitan na substandard wire dito sa may wall namin, yung dating saksakan. Ito guys, so ito itinaas ko lang ng konti kasi wala sa level. So ayan, tapos pinalitan na natin. So nilagyan ko na rin ng insulation. Dati walang insulation to. So ayan, at ayun. Tapos yung layout guys ng electrical, ito guys. Yung layout dati ng electric pan, yung kanyang layout, hindi rin maganda. So isinuot lang to sa may, yan, sa aluminum. Wala siyang insulation. Pag uminit yan guys, medyo delikado yan kasi uminit yung yero, baka matunaw yung insulation, mag-short kasi bakal lahat yan. So magkakaroon ng short yan. Tama. In the future. So ang ginawa ko, ito na guys. Ilagyan natin ng PVC. Ayan. Ayan na. Tapos nilagyan natin ng mica tubing. Ayan na guys yung panibago layout. Hindi na siya sumuksok doon sa may aluminum na insulation. So yun, na-fix ko na rin doon hanggang dulo. So ayun, at least na-correct ko yung ginamit na wire dito. So puro walang allowance, talagang sagad yung hatak na hatak, wala malang allowance. Kaya nilagyan ko siya ng loop doon sa loob ng utility box natin. So ito guys, ang proposal ko naman dito, itong switches na to guys, yung unang propose ito para dito sa garahe. So yan, garahe. So yan, pagka nalagyan natin ng layout yan guys, doon ko na lang ilalagay doon sa poste na tubular na 2x3 na tubular bar. Doon ko na lang ilalagay yung switch imbista dito guys. Ayan. So ito, tapos itong mga control na to, yung switches natin, katulad dito yung bago nating layout. Makikita nyo guys yung sa dulo, ayan o. I-off ko guys yung switch. Ayan. So para doon yung control. Diba guys, ito lalagay ko dito. Yan, magdadagdag tayo ng ilaw kasi madilim dito. Medyo nalalabuan kami sa ilaw. So pagka nagpa-party yung mga bata, talagang madilim. Makikita naman sa picture, medyo talaga madilim, kulang sa lightings o sa lumens. So yun, magdadagdag tayo ng isa doon sa may bakante, yung walang pagitan ng fluorescent. Doon lang sa unahan ng electric pan guys, alagay tayo doon ng isa na LED plus ito dito. Yan, naka-ready na.
So ito yung gagamitin natin switches. Yung 1, 2, tapos ito doon ko na lang ikakabit. Sabi ko maglalagay ako ng isang ilaw dyan, yung pang magdamagan natin na ilaw. Kasi yung mga pusa guys sa labas, yung mga stray cat dito nahihiga. Kaya may mga ganyan yan. Kasi ang sarap ng buhay nila dito nahihiga sa sopa. Syempre galing sa labas yun, medyo hindi maganda yung amoy nila, kumakapit dito. So lalagyan ko doon. Kasi ito, pagka-inop natin itong mga ilaw na to sa gabi, madilim talaga. Ang natitira lang yung solar doon, yun doon. At saka itong nasa likod ko, yung bagong kabit ko, talagang kulang. Madilim dito. So lalagyan ko dyan para may ilaw dyan. Ayan, para hindi na sila magpunta sa gabi. Yun. Tapos guys, ito yung LED na idadagdag natin. Ito yung square surface light natin. Ayan. Tricolor to guys, tricolor. So, dito natin kakabit. Yan. Diyan sa nakalawit na linya na yan. So, inaayos ko lang. Ito, napansin nyo may heat gun kasi ito ipipix natin para hindi gumagalaw. Lalagyan natin siya ng tawag nito. Itong heat gun para sa pandikit natin. Yung plastic, anong tawag dito? Nakalimutan ko. So, ito, alam nyo naman yan. So, dito, lalagay natin to dito. Diyan. Kasi ito, lalagyan din natin para hindi gumagalaw-galaw. Pipix natin. So, parang ganito lang guys. Maglalagay tayo ng dito, yan o. Yan. Ayan. Tapos, kakabit natin dito. Ayan. Patutuyuin lang natin para dumikit siya. Para hindi siya alog. Ayan. Matigas na guys. Oh. Hindi siya alog-alog. So, ito rin. Kasi ito, may connector. Ipipix natin to. Lalagyan din natin ng dikit. Itong ating heat gun. So, saglit guys. Ayan, dilagyan din natin dito sa kabila. Ayan, at sandali lang naman yan. Wala pang 1 minute, matigas na yan. So ito, matigas na siya. So, ang curing naman guys yan, 24 hours talaga. Tapos ito dati, wala itong parang i-splice mo lang. Nilagyan ko siya ng quick connect. So yung layout natin na for lightings dito natin kakabit. So lalagyan ko lang ito ng perol connector. So yun. So yun guys, yung mga plano natin dito. Kaya isa lang muna guys yung LED na nabili natin. Itatry ko pa kung okay yung liwanag niya. Pagka okay, order ako ng isa pa para dun sa unahan ng electric fan. Ayun. So yun guys, yun lang yung update ko ngayon. So tuloy-tuloy lang natin. Siguro mamaya i-update ko to. Babalikan ko itong video na to. Itatap ko na yung linya doon sa may full box para masara na natin at matest natin yung ilaw dito. So iti-trace ko lang kung ano yung switch, yung linya doon para sa switch number 2 tsaka number 3. Madali lang naman yan.
trial and error. So yun, hanggang dito na lang po at magandang hapon.